Tikmabit iwan ni Rudy kanyang cellphone, hindi si Bettina na kanyang asawa ang nasa kabilang linya kundi isang halakhak na animoy nagmumula sa isang malalim na hukay. Damn it, sino ka, huwag mo akong tatakutin. Subalit hindi siya nakarinig ng maayos na sagot mula sa kabilang linya, kundi patuloy na "Go to hell," ibinalibag ni Rudy sa higaan ang kanyang cellphone, natitigilan. Ang boses ay isang pananakot na kadarama ng sindak, nanayo ang kanyang mga balahibo. Maya-maya, dahan-daang dinampot muli ang cellphone, hinanap ang nakarehistrong numero rito, at nagsisimula yon sa kilalang network. Nang gigigil na binalikan nito ng tawag ni Rudy, hindi siya patatalo sa anonymous caller, kailangan niyang pagsabihan ito. Subalit, "The number you have dialed is not in service, please check the number and try again," paulit-ulit. Nagkikiskis ang kanyang mga ngipin, itinuloy ang pagtitipa sa computer, subalit wala na siya sa mood gumawa ng kanyang column sa dyaryo. Isinara ang kanyang computer, nilagok ang huling laman ng kapeng iniinom saka nahiga sa kanyang kama, nagpupuyos sa galit ang dibdib. Sira ulo, kinabukasan. "Hello, Han, uuwi ka ba mamaya? Ipapasabay ko sana sa iyo ang CCTV, mura lang yata riyan sa Manila." "Ah, CCTV, bakit may problema ba?" Nakaramdam ng kaba si Rudy. Hindi kailangang biglain ni Bettina ang asawa, kailangan natin siguro, kasi, malamlam ang ilaw sa poste sa tapat natin. Naisip ko na, mas okay if mayroon tayong pang-monitor sa labas. Pero nakatunog agad si Rudy, at "Tell me, bakit naisip mong kailangan natin ng CCTV? Alam kong for our safety, pero sabihin mo may nangyari ba riyan habang wala ako?" Hindi na magawang magkaila ni Bettina, alam niya magagalit ang asawa kung di siya magsasalita. Kagabi kasi, may nakitang tao sa labas, si Celine. Tao, halos may bagsak ni Rudy ang baso ng kapeng iniinom. "Anong oras, saan, anong ginawa niya, nasaktan ba kayo?" Abot-abot ang kaba ni Rudy, "Makikilala niyo ba siya? Kailangang may report ito sa pulisya." Pinayapa ni Bettina ang pag-aalala ng asawa, alam niyang hindi ito matatahimik sa nalaman. No, wala naman siyang ginawa, nakatayo lang sa tapat ng gate natin, mga past 12 na, hindi namin nakilala, madilim at itim ang lahat ng kasuotan. Basta nakatayo lang, biglang sumagi sa isip ni Rudy ang misteryosong caller noong nagdaang gabi, ang oras ay halos ganoon din. Hindi na kailangang maulit ito, irereport ko sa sentro na may taong gustong takutin ang pamilya ko. Kailangang paigtingin nila ang kanilang police visibility, ayokong hintayin pang may mangyari sa inyo. Sir, wala naman kayong binabanatang tao sa column nyo simula bumalik kayo rito, baka nag-trip lang yan ng mga taong walang magawa sa buhay nila. Kaharap na niya ang kanyang editorial assistant, si Peter, nagmamalasakit ito sa kaligtasan ng pamilya ng kanyang boss. "Wala akong alam na pwedeng gumawa niyon, constructive criticism ang column ko, ayokong mag-name drop sa mga banat-banat na yan. Tinatry ko pa ring tawagan ang number pero hindi na makontak, sir, baka itinapon na ang SIM card na ginamit." Ganoon na nga, hindi na makontak ang animal na iyon. Anyway, naitawag ko na sa police station at nag-request na rin ako ng ronda sa mga barangay tanod sa baryo namin. Nang umuwi si Rudy, dala na rin ito ang ilang closed-circuit television camera na ikinabit sa labas ng kanilang gate, sa harap at sa loob ng kanilang bahay. Sa pamamagitan din ng kanyang kontak sa kapulisan, nakahanap si Rudy ng tutulong magprotekta sa kanila. "Ang laki, ang lakas ng tahol, nakakatakot," agad na sabi ni Mang Duroy, ngayon lang siya nakakita ng asong German Shepherd sa kanyang buong buhay. May kasamang supling ang malaking aso, "Dad, hindi na masasad si Cutie, may kalaro na siya." "Han, hindi ba delikado ang asong yan sa atin? Hindi pa nila tayo nakikilala." Sabi ng pinagbilhan ko nito, pet dog din ito, loyal at makakapagbigay ng strong bond sa atin. Ilang araw pa, aamurin ito sa atin, ang mahalaga, mabubulabog ang sinumang may tangkang gumawa ng kalokohan dito. Natuwa rin sina Andeng at Mang Duroy, alam nilang may kasama na silang magbabantay sa gabi. Matapos ang hapunan, kumusta na ang mabait na ate? Tumigil sa pagbabasa si Celine, "Dad," nagmano sa ama. "Ipanatag mo ang loob mo, wala nang magtatangkang takutin tayo." Kumapit sa bisig ng ama ang dalaga, huminga ng malalim. "Opo, Daddy, wala lang siguro yung last night, I'm fine, alagaan mo rin ang kalusugan mo, hindi ako palaging nandito para bantayan kayo." "Don't worry, Dad, kaya namin ito, alam ko naman sobrang busy ka sa work sa Manila." "Thanks, anak ko," hinalikan ni Rudy sa ulo si Celine nang napakislat sila pareho, madilim na sa labas, agad tinungo ang gate pero walang tao. Ang CCTV, tingnan mo sa monitor, dali agad binuksan ni Celine ang kanyang computer, at wala nga silang makitang malaking tao, maliban sa isang maliit na nilalang na nanginginain ng tirang ulam sa basurahan. Patuloy sa pagwawala ang mga aso, naalarma rin sina Andeng at Mang Duroy sa ibaba ng bahay. Bumaba si Rudy, nakita niyang may hawak ang dalawa.
Mga yantok, Rudy, makakabasag din ng bungo ito. No, wait, dala ang malaking flashlight, sabay-sabay nilang hinanap ang sanhi ng pagwawala ng mga aso, at ang nakita nila ay isang pusa. Gutom na gutom ang pusa. Ang nakakapagtaka, hindi ito tumakbo palayo kahit sila'y nakita. Ang pusa na animoy naghahanap ng masisilungan, walang gumagalaw sa kanila para damputin ang pusa. Naghahanap ang mga mata sa paligid kung may nagmamay-ari nito. Halatang alaga ang pusa, may nakasabit pa sa leeg ito, at isang Siamese cat. Oh poor cat, si Kathy, na biglang sumulpot sa kanilang likuran. Dinampot ng bata ang pusa na halatang wala pang taon ang edad, niyakap agad ito. Daddy, atin na ito para may playmate si Cutie, saka tumalikod at ipinasok sa loob ng bahay. Walang nagawa si Rudy, ang pagkahilig sa hayop ang kaligayahan ng kanyang bunsong anak. Parang tapunan tayo ng mga imported na aso sa kapusa, napapakamot ng kanyang ulo si Mang Duroy. Maghintay na lang tayo na may maghanap at mag-post sa social media, baka may nagmamay-ari nun sa tabi-tabi, nakawala lang. Sinang-ayunan ni Celine ang sinabi ni Andeng, tahimik pa rin si Rudy, nagiging palaisipan sa kanya ang mga nangyayari simula bumalik sila sa bansa. Ilang araw pang lumipas, dito raw ba tayo maghihintay kay Helga, Kurt? Dalawang binatang nakaabang sa labas ng school, panay tingin ni Kurt sa cellphone. Yes, but she still has class so let's wait for a while. Sa kabila ng nangyaring krimen sa kaibigan ni na Helga, tuloy pa rin ang pagkikita ng mga ito. Okay, pero biglang nanlaki ang mga mata ni Rupert nang mula sa gate. Look, there are beautiful women pa pala here, ang tinutukoy nila ay sina Miss Celine. Kain muna tayo, naggagalit na mga bulate ko sa tiyan. Naglalakad ang dalawa papunta sa isang food hub sa tapat ng universidad. Sige, doon tayo sa stall ni Ma'am Aguilar. Hindi mapigilan si Rupert, inaya nito si Kurt na pumunta rin sa nasabing kainan. At lumapit sa tabi ng mga dalaga, "Hi, pwede bang makishare ng table, wala na kasing bakante eh." Nagulat ang dalawa sa pagsulpot ng dalawang binata sa kanilang tabi, lalo ang isang mestisuhing dayuhan. Tumingin si Jane kay Celine, hinihintay niya ang pagsang-ayon nito, nakadama siya ng kilig kay Rupert na bagaman may pagka-chubby, maputi at gwapo rin. Bahagyang tumango si Celine, hindi mahirap sa kanya ang makipagkapwa-tao. Sige, magdala na lang kayo ng chairs, nakangiting sabi ni Jane. Nagmamadaling nagpaalam si Rupert at agad bumalik dala na ang dalawang ekstrang upuan na hiningi sa may-ari ng tindahan. Mabilis si Rupert, gusto na agad niya si Jane. Ako si Rupert, siya si Kurt, from Canada, pero dito na siya nag-aaral, sa kabilang university lang kami. Habang nagdadaldal, nahuhuli ni Celine ang panakaw na mga sulyap sa kanya ng dayuhan, bagaman, nakikipagkwentuhan na rin siya rito. Kaya't hindi nila namalayan ang oras, nasaan na kaya ang dalawang yon, sabi nang dito sila mag-wait sa tabi ng gate. Umikot ang mga mata ni Peachy sa paligid, at OMG, paano mo makikita si Tisoy bising-busy kay Horsey? Saan? Nang sundan niya ang tingin ni Peachy, halos umusok ang ilong ni Helga, at talagang sagwil sa buhay kong babaeng ito, hindi naramdaman ni na Jane ang pagsalakay ni na Helga, at kasabay ng pag-iiskandalo ay ang paghatak nito sa nakalugay na buhok ni Celine, Beach, Kiri, mga agaw ng jowa ng may jowa.